Nagkakaproblema din ba kayo sa TV and internet connection nito? Katulad ng nangyari sa akin, mayroon akong error message na wala daw internet connection yung TV ko kahit na may wifi naman kami. So, tuturuan ko kayo ng mga steps na ginawa ko para mapagana siya ulit at makonect sa wifi. Tapusin nyo lang yung video na to and for sure, makokonect nyo na ulit siya. Okay? Okay ba? As you can see, nakalagay sa screen na hindi makonect yung TV ko sa Wi-Fi. Pero pag i-check mo naman, nakakonect naman talaga siya sa Wi-Fi. So nagka-problema ako ng ganito kasi nga in-update ko yung OS ng TV ko. So nagka-problema talaga yung TV. Kahit na may internet siya, hindi naman talaga siya gumagana. So as you can see, dalawa yung internet connection namin. Tinry ko mag-connect dun sa isang internet namin. Pagka-connect ko dun sa HG na yan, magsasabi siya na connected successfully. However, kahit pa connected successfully, nakalagay na walang internet connection. Ayun o, nandun sa taas. Ngayon, tinry ko naman i-connect naman ulit sa isang internet connection namin, which is yung Funko. Same siya, sasabihin na connected successfully, pero limited connection o kaya sa iba, lalabas yan na no internet connection. So, 'di ba, kahit naka-connect siya sa Wi-Fi, ganyan yung nangyayari. So, ayun nga, kahit naka-connect naman siya sa internet, may internet naman kami, nagkakaroon pa rin ng error message na can't connect right now kasi nga, wala daw siyang internet connection. So, ang una nyong gagawin is i-turn off yung TV. Tapos, hugutin nyo yung saksak at saka mag-antay kayo ng 1 to 10 seconds bago nyo siya ulit isaksak kasi para ma-restart nyo ng maayos yung TV nyo. So, katulad dito, inantay ko muna yung TV mang 10 seconds, then after, sinaksak ko na siya ulit. Tapos, tinurn on ko na siya ulit para makita kung gumagana na ba yung internet. So, pag open ng TV, inantay ko lang. So, habang nag-aantay ako, nakita ko naman na same process pa rin siya. Nag-load lang yung TV ng konti. Tapos, lumabas din naman yung Android na logo. So, since binuksan ko na nga yung TV, habang inaantay pa siya, ituturo ko naman sa inyo yung next step na pwede nyong gawin kung hindi nag-work yung pag-turn off and turn on ng TV at ng Wi-Fi. Ngayon, pupunta ko sa internet settings na naman. Nakita nyo, connected naman siya. So, dahil connected nga siya, ang gagawin ko, i-forget ko yung network. So, pupunta lang ako sa pinaka-bottom part or kung saan nakalagay yung forget network. And then, click OK. Pagka na-forget network nyo na, syempre wala ka ng internet connection. Lalabas naman na yung error message na nakalagay na Wi-Fi has no internet access. So, ang gagawin natin is itatype ko ulit yung password namin ng Wi-Fi sa TV para ma-reconnect ko ulit yung Wi-Fi at TV. So, type nyo lang yung password ng Wi-Fi nyo sa TV para makonect ulit siya. So, kung hindi pa rin talaga gumagana katulad na nangyari sa akin, ganito nang gawin nyo. Punta kayo sa Device Preferences, tapos, click nyo yung date and time. So, nakalagay kasi dito, use network provide time. Gawin nyo, i-off nyo. Pagka off nyo, iset nyo yung exact date ng araw na ginagawa nyo yung pagta-troubleshoot. So, in my case, August 31, 2023, set ko din yung time. So, ang oras kasi ngayon is 1:37 p.m. So, change nyo lang yan ng exact time ng ginagawa nyo to. So, sa akin, 1:37 p.m. So, pagka-select ng time, tapos, i-check nyo na kung connected na ba kayo sa internet. Back lang kayo, then go to network and internet. So, makikita nyo dyan na connected na siya. In my case, tinurn off and turn on ko yung Wi-Fi. Tapos, ni-restart and in-unplug ko din yung TV. Kaya lang, nung ginawa ko yun, nagkaroon na naman ako ng error message. Parang naulit lang yung nangyari kanina. Connected successfully, pero
wala naman akong internet connection or may error message na limited connection siya. So, same process. Huwag kayong kabahan. Ang gawin nyo lang, punta kayo sa settings, go to device preferences, then go to date and time, tapos set nyo yung date kung kailan nyo ginagawa yun or tina-troubleshoot. Sa akin kasi August 31, 2023 ngayon. So, yun yung date na ilalagay ko. So, huwag nyo kokopyahin kung ano yung date na nilagay ko ha. Dapat yung exact date and time kung kailan nangyari yung pagta-troubleshoot nyo. So, in my case, it's 1:42 na ng hapon. Kailangan ko lang i-update yung exact time. Nagkamali pa nga ako dito kasi AM yung nalagay ko. Pero, since na-realize ko na hapon na pala, pinalitan ko na lang siya ng PM. Okay? So, exact date and time yung ilalagay nyo. Balik kayo ulit, check nyo yung internet connection, and there you go. Nakalagay na siya na connected. So, ibig sabihin, wala ka ng problema. Para i-check naman kung gumagana yung internet sa TV nyo, ang gagawin nyo lang is check nyo yung Netflix or yung YouTube, just like kung ano yung ginawa ko dito. Check ko yung YouTube. Kanina kasi connected successfully, diba? Tapos nag-error message. Ngayon, naglo-load na siya kung makikita nyo. Ayan na, okay na to. So, check ko naman yung Netflix kung gumagana, kung magkaka-error message. Click lang natin yung Netflix, and then dapat wala na siyang error message na walang internet connection or try some other time or kung ano mang error message na lumalabas. Sana talaga gumana na kasi after troubleshooting, dapat gumagana na talaga to. Ayan, gumagana na. Gumagana na siya. Okay na. Yan. Ay, ang pogi. Okay, so gumagana na siya. Yun lang. I-follow nyo lang yung mga steps na ginawa natin. And for sure, gagana na siya ulit. Hindi nyo na siya kailangan dalhin kung saan-saan. Gumagana na siya. Kahit pa itry kong mag-connect sa isang network connection para makasiguro. Tingnan natin kung same. May error message pa ba? Connected successfully siya, guys. Tapos, wala na yung limited connection o kaya no internet access. So, tinry ko ulit siya ibalik sa HG kasi mas stable yung network namin dyan. Now, ang gagawin ko ay pupunta ulit ako sa settings kasi gusto ko nag-auto-update na ako. Hindi na kailangan i-set up manually. So, punta ulit ako ng device preferences. Tapos, date and time. Okay. And then, ginawa ko use network provided time. Para pag nag-turn off and turn on ako, automatic na ko-connect yung exact time and date dito. Para hindi ko na siya lagi siyang i-manually ilagay. Okay na! If ever man, patayin nyo lang ulit yung TV, tapos tanggalin yung saksak ng mga 10 seconds or up to a minute. Kayong bahala. Basta 10 seconds or more. Dapat bago nyo isaksak ulit yung TV, katulad ng sa akin. Kasi minsan kahit na ni-remove na natin yung saksak, pag ang bilis lang natin ulit buksan, hindi pa talaga siya totally nag-shutdown. Kaya huwag kayo masyadong ma-excite agad. So, after nyong mag-antay, pwede nyo siyang buksan. Antayin nyo lang yung TV mag-load. Huwag tayo masyado nagmamadali. Baka kasi nagka-problema lang talaga nung nag-update kayo ng OS, ng TV, o kaya nagka-problema sa internet connection. Siyempre, check nyo din talaga kung may wifi kayo. Baka kasi wala talaga kayong wifi access that time. Ayun, dapat kasi tingnan muna natin yung mga possibilities na pwede natin gawin. Kasi baka mamaya, akalain nyo, porket nagka-problema lang sa internet connection, sira na yung TV nyo at kung ano-ano na yung gawin nyo. Basta mag-antay lang muna tayo. Tapos, kapag hindi pa rin gumagana, ulitin nyo lang yung mga steps, dapat gagana na siya. So, recap tayo. Ang step number 1 is i-turn off and i-turn on yung wifi. Dapat gagana na siya. Pag hindi pa rin, i-forget nyo yung password, tapos i-type nyo ulit yung password. Tapos, pag hindi pa rin talaga siya gumagana, restart nyo ulit yung TV, patayin, same process. Tapos, adjust nyo na yung date and time. Napakahalaga talaga na i-adjust nyo yung date and time kasi nga,
doon nagkakaproblema kapag mali yung date and time, nagkaka-error message na katulad na nangyari sa akin. Basta ulitin nyo lang yung process. For sure, kahit na nirestart nyo yan, gagana na yan at hindi na siya mauulit. Okay?